Kasunduan para sa pagtatayo ng bagong Baclaran Market at iba pang environmental activities ating pag-uusapan kasama sina Aya Carlota J. Mendieta, Project Management Officer B ng SNS Project 1 Environmental Protection and Enhancement Officer ng PRA at si Engineer Irwin Jacob J. Serrano, ang Principal Engineer D ng SNS Project Pollution Control Officer ng PRA din. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. So, kay Engineer Serrano, una po sa lahat, ano po ang nilalaman ng nilagdaang Memorandum of Understanding ng MMDA, lokal na pamahalaan ng Pasay at Parañaque, at ng Philippine Reclamation Authority hinggil sa pagtatayo ng bagong Baclaran Market? Magandang tanghali po. Bali po sa pagkakaalam ko po, hindi ko sa Reclamation Department din po 'yon. Ang bagong Baclaran Market po ay nilagdaan yung MOU nitong nakaraang linggo ata para sa pagsimula ng pag-develop ng plano para gawin yung market dito sa Baclaran sa tulong ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para sa ating bagong Pilipinas at sa tulong po ng pamamahala ni Chairman Alexander Lopez na i-push po ng isamang PRA sa pagsimula sa pag-develop nitong market na to. Ayun po. Okay, kay Ms. Aya naman, no? Pwede bang malaman kung ano yung mga environmental programs na prioridad ngayon ng PRA at nasa na po ngayon ang mga programang ito in terms of implementation and update? Bale sa aming departamento po, ang mga kinokonduct po namin na environmental programs includes mga tree planting activities, clean-up activities, meron din po tayong mga fishery stock enhancement, and meron din pong mga adoption ng water bodies para sa pagpapaganda ng kalidad ng tubig. And sinusuportahan din po natin yung management ng Ternate Marine Park. Kakatapos lang natin nitong weekend na mag-conduct ng bamboo planting sa Maragondon, Cavite, headed po ni Engineer Serrano. Kay Engineer Serrano po ulit, ano naman po ang layunin at kahalagahan nitong katatapos lang na bamboo planting activity na ginanap sa Cavite? Ilan po ang naging participants at masusundan pa po ba ito? Noong nakaraang Sabado po, nagkaroon po ng tree planting, bamboo planting sa site ng PRA sa Maragondon, Cavite. Ito po ay para sa bamboo plantation program na isa sa mga requirement ng DNR para sa mga compliance ng proyekto ng PRA sa Cavite, ang PRA San Nicolas Shoal Seabed Quarry Project. Ito pong planting na to ay ginawa sa site namin na 10 hectares na area at nagtanim po ng bamboo. Ang participants po nitong Sabado ay umabot sa at least 100 na participants mula sa local government units at offices ng Maragondon at Cavite. Ngayon po, tinitingnan po natin sa mga susunod po na linggo at buwan, magkakaroon pa po tayo ng marami pang planting. Meron pa po kaming site din sa Maragondon, may 50-hectare area site na para sa National Greening Program, na tatanim kami ng 25,000 seedlings. At meron pa kaming 5-hectare site na mining forest program sa Real Quezon, kung saan magtatanim kami ng 3,000 seedlings. Bukod po dun sa mining forest program, National Greening Program, sumasali po ang PRA sa iba-ibang tree planting activities, particularly sa Cavite, kung saan nagdodonate kami seedlings at iba pang logistics para tumulong sa mga offices dun sa local government ng Cavite. Okay.
Para po mas maunawa ng ating mga kababayan, ang Philippine Reclamation Authority po, kayo po, no? Meron rin pala kayong mga ganitong programa, mga bamboo plantation na program, tree planting activities. Ano pong kinalaman nito sa inyong ahensya? Engineer Bale, si Serrano or PRA Miss po. Aya? Opo. Thank you, ma'am. Ang PRA po kasi ay merong seeded quarry project, and required po tayo na mag-conduct ng National Greening Program. So yung bamboo planting po, isa po tong part ng program na yun. Kaya po maraming mga tree planting activities ang PRA kasi po meron kaming in-implement na Environmental Protection and Enhancement Program. So isa lang po yung tree planting sa mga component ng program na ito. Okay. Pwede ba nating balikan yung bagong Baclaran Market? Kasi medyo exciting po eh. Itong, ano ba tong itatayo ninyo, no? Can you give us more details? Ano po tong bagong Baclaran Market? At kailan po ito matatapos, Engineer Serrano? Engineer Serrano? Hello po, ma'am. Bali po dito po sa bagong Baclaran Market, hindi ko po mabigay yung eksaktong tapos nitong proyekto. Pero layunin po nito is mas magkaroon ng centralized na market ang mga kababayan natin dito sa Baclaran area, dito sa Pasay. At lalo na malapit dito sa reclamation, which is kung bakit nga rin na-involve ang Philippine Reclamation Authority. Sa ngayon po, nasa planning phase po at magkakaroon pa po ng further developments. Siguro po sa future po na mga update, makapagbigay na ng mas exact na petsa kung kailan natin matatapos ang bagong Baclaran Market. So, interesado ako dyan, kasi nagpupunta ako, nagko-cover ako dyan sa Baclaran dati. Anong mangyayari doon sa existing na market ngayon? May madi-displace ba na mga nagtitinda doon? Tsaka saan itatayo? Gaano kalaki? Mas makaka-accommodate ba ng mas maraming mga vendors? Base po doon sa Memorandum of Understanding na meron kayo at ang MMDA. Sa available po na information sa ngayon, nasa mahigit 2,000 na stall po yung itatayo doon sa bagong Baclaran Market. And mahigit, marami pong thousands na mga residente po yung makikinabang dito nang wala pong cost sa kanila. Yung ibang mga detalye po siguro will follow as available na po. Okay. Anyway, sige, balik tayo dun sa planting. Ano-ano naman, engineer, yung mga planting activities na inihahanda ninyo para sa mga susunod na buwan at paano po ang ginagawang paghihikayat ng PRA para dito? Thank you po, ma'am. Bali po, yung guide din po na nabanggit kanina, bukod sa tinanim namin na 10 hectares nitong nakarang linggo, may 50 hectares pa po tayo sa Maragondon. At meron pang 5 hectares sa Real Quezon. Ngayon po, siguro isama ko na rin po, bukod po kasi sa tree planting, meron pa po tayong ibang mga environmental activities para sa mga kababayan natin sa Cavite. Katulad po niyan, meron po kaming regular cleanup activities sa coastal areas ng Cavite. In fact, this next weekend, magpa-participate po ang PRA sa International Coastal Cleanup. Ang sites po ng PRA is sa Las Piñas at sa Tanza. Bukod po dun sa cleanup, meron pa po kaming fishery stock enhancement program. Nitong nakaraang buwan o 2 months ago, nag-provide ng PRA ng oyster farming materials para sa fisher folks ng NAI Cavite, including 600 sacks of oyster shells at 1,500 bamboo poles. Tapos, ayun po, bukod po doon, Miss Aya, baka mas ma-explain mo po yung ibang as mebeo po namin.
idagdag ko lang din po na lahat po nitong mga environmental activities ng PRA ay isinasagawa with close coordination po sa mga stakeholders sa Cavite, kasama po yung mga local government units, ang ating Provincial Government of Cavite, at saka po ang DENR. Mga kapartner po natin sila. At nagko-conduct po tayo lagi ng mga educational outreach at saka information education campaign regarding na din po sa environment and environmental awareness. So sa ganitong paraan po, nahihikayat po natin yung mga residente, pati yung ibang mga stakeholders na mag-participate po dito sa mga environmental activities, not only of the PRA, but of the LGUs and the DENR as well. Okay, bilang panghuli na lang po, baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Bilang panghuling mensahe, unahin natin si Ms. Aya and then afterwards si Engineer Serrano. Yun lang po, gusto lang din namin iparating talaga yung kahalagahan ng pag-aalaga sa ating environment. So kaya po talagang pinupursige ng PRA Environmental Management Department na isagawa at kumpletuhin yung mga programa para sa environment at saka sa ating mga communities po para makatulong sa ating mga kababayan. And hopefully po, with our IECs and educational outreach, mga capacity building, sana po patuloy itong suportahan ng mga LGU at saka ibang stakeholders para po kapag tulong-tulong po kasi tayo magko-collaborate sa mga activities na ito, mas magiging effective po ito na maprotektahan at ma-enhance yung ating environment na magbe-benefit naman din po lahat ng mga kababayan natin. Thank you po. Bilang rin po, dagdag ko lang po sa sinabi ni Ms. Aya, at tayo po bilang mga servants sa gobyerno, ang gusto po natin habang may development po, ipupush pa rin po natin na responsible ang development at pinapangalagaan pa rin po natin ang ating environment. Hindi po natin kakalimutan na sa lahat ng development may kaakibat na responsibilidad na bumawi sa ating environment at social areas sa ating bansa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Aya Carlota Mendieta, Project Management Officer B ng SNS Project Mine Environmental Protection and Enhancement Officer ng PRA at si Engineer Erwin Jacob Serrano, Principal Engineer D ng SNS Project Pollution Control Officer ng PRA din. Salamat po. Magandang tanghali. At salamat po, ma'am. Magandang tanghali.